Mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon. Maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong nakarang araw na balita po mga tambay na suportado daw po nilang muli ang sinasabi nilang 2.0 na Chacha, mga tambay. Itong pagbubukas ng 20 Congress, mga tambay, ay marami daw pong susuporta at tatalakayin nila ng Kamara ito pong usapin sa Chacha, mga tambay. Ayon po ito sa isang congressman ng Maynila na natalo na, nanalo pa, mga tambay. Ibang klase po. Ibang klase po ang trabaho po ng mga mambabatas natin. Nito pong pumasok po ang Binagoong Pilipinas. Puro po kapakanan nila ang inuuna. Hindi po kapakanan ng taong bayan. Ibang usapan na po ito. Talagang kapangyarihan ayaw mawala sa kanila. At talagang tuluyan ng manatili sa kapangyarihan ng mga taong ito. Kaya po pinupush na naman nila ang Chacha, mga tambay. Pakinggan po natin ang balita. Nagpahayag ng tiwala si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na marami sa mga kasamahan niyang kongresista ang pabor sa charter change o Chacha. Kaya kahit na may nakaambang impeachment proceeding kay Vice President Sara Duterte, nananatiling posible anya ang pag-usad ng Chacha kung ito ay agad sisimulan na. Ayon kay Representative Abante, buo ang kanyang suporta sa resolution of both houses o RBH number 1 na inihain ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin kahapon na naglalayong amyendahan ng 1987 Constitution. Anya, nais niyang maging pangunahing may akda nito lalo na at matagal na siyang taga-suporta o pabor sa Chacha. Palagay ko kung ang charter change would happen in the first year of Congress, baka may time pa eh. Dapat talagang simulan na yan. Kaya naman eh. I mean, kahit may impeachment, kaya pa naman eh. I cannot speak for the senators, no. I do not actually know their minds. Pero sa akin, palagay ko, mas karamihan ng congressman gusto niya charter change eh. Siyempre, karamihan, majority naman ng mga congressman gustong-gusto lahat talaga yan. Yung kapangyarihan po yan eh. Di ba? Yung kapangyarihan eh, hindi na mawala sa'yo. Kaya nga babalangkasin mo ang konstitusyon eh. Chacha. Di ba? Charter change. Di ba? Marami kayong gagawin dyan. Napapabor po. Papabor po yan lahat sa mga politiko. Lalo po yung maghahaman. Greedy. Di umano sa kapangyarihan. Papabor po lahat sa kanila yan. Katulad po nito. Si 6th District Representative Abante. Ito po, talo po ito. Natalo po ito, mga tambay. Isinuka po ito na 6th District na Maynila. Sinuka. Talo. Pero pagdating po sa COMELEC at nagpetisyon daw po siya sa kanyang kalaban sa citizenship, mga tambay, ay nanatili po siya. Talo na, nanalo pa. Ganyan po, mga tambay. Kaya natatakot po yata si Representative Abante na matalo na naman sa halalan. Kaya po mas maganda po, mas isulong na ang Chacha. Hindi kaya para hindi na siya kayang talunin sa halalan. Hindi kaya? Dahil wala nang halalan magaganap. Hindi po ba? Pwede po nilang balangkasin yan. Pagka po yan ay natuloy ang Chacha. Hindi po ba? Wala nang halalan. Sila na lang magbobotohan. Pwede nilang gawin yan. Hindi po ba? Mga kapwa congressman na lang, mga kababayan. At yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, di po ba? Pagka tinuloy nila yan, talagang yan na po ang pinakamasakit sa kasaysayan ng ating bansa na pagharian tayo di umano ng mga sinasabing mga magnanakaw di umano mga politiko. Mga salot di umano. Mga gahaman sa kapangyarihan di umano. Yan. Pagka po yan naituloy o sinasabing nagtagumpay
magtatagumpay po ang mga sakim di umano sa kapangyarihan. Pagka natuloy po yan, tsa-tsa na yan, na balangkasin po nila at talagang yung ating konstitusyon ay talaga pong repasuhin nila. Mga kababayan, lahat po yan ay papabor sa kanila. Baka magkaroon na tayo, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, ng Prime Minister na matagal na pong may gusto niyan na maging Prime Minister. Mga kababayan, ang ating bansa magkaroon ng Prime Minister. Hindi kaya? Nakita nyo po? Antimano, nakita nyo po nakita po natin kung ano po talagang layunin nitong mga politiko sa ating bansa. Antimano po, meron po silang backup. May backup agad eh. Kung hindi nila ma-impeach ang Vice President, hindi kaya? Antimano po, meron silang backup. Repasuhin naman. Tsa-tsa ang backup nila. Dahil marami pong congressman na makaagusto rito. Oo naman. Lalo ko ikaw ay magnanakaw eh. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, nakita niyo po yung mga intensyon ng mga politiko natin ngayon. Puro pang sarili. Pumapabor lahat sa kanila. Wala pa sila nagagawang maganda sa bansa. Hindi pa nila napapaunlad ang bansa. Pero ang inuuna nila, kapangyarihan nila. Hindi po ba? Nakita niyo po ang galawan ng mga politiko natin ngayon. Ni walang solusyon sa mga problema natin. Ang sinusolusyonan, problema ng kapangyarihan nila na hindi na mawala sa kanila. Ibang klase, no? Nagmamahalan natin problema, mga bilihin. Bayarin natin. Kawalan ng hanap buhay. Bagsak na ekonomiya. World Bank yan, hindi si Kamanong ang nagsabi niyan. Hindi si Kamanong, hindi kuro-kuro yan. World Bank ang nagsabi. Mahina ang ekonomiya ng bansa. Di po ba? Mas malaki ang ginagastos kaysa sa pumapasok na pera ng bansa at maraming utang ang bansa. World Bank. Di po ba? Pero ang mga politiko natin, ang trabaho po, karamihan po'y pamumulitika. Pag malapit naman ang SONA, saka po dyan mamamasyal. Isang damukal po ang pupuntahan para po sinasabing yung mga sinasabing nagtatrabaho, kailangan inspeksyonin lahat. Kailangan mag-inspeksyon, maglalabas dahil malapit na rin ang SONA. Ito kaya, mga kababayan, ito kaya, ano kaya ito? Ano naman ang mahihita ng Pilipino rito? Sa tsa-tsa. Ano po mahihita natin dito? Pabor po ito sa mga politiko eh. Di ba? Pabor po sa kanila lahat ang tsa-tsa. Sa tingin nyo, mananalo ang Pilipino dyan pag binalangkas mo yan. Tapos ang babalangkas ngayon, puro may issue ng korupsyon. Ang institusyon, mga kabayan, na hindi pinapublic hearing sa taong bayan ang mga pondo nila. Di ba? Walang mga public hearing yan eh. Nakasarado ang libro. Sila ngayon ang magbabalangkas ng ating konstitusyon. Ng ating konstitusyon, sila. Ibang klase, no? Yung paghawak ng pera, mga kabayan, itong institusyon ng Kamara at Senado, yung kung paano sila humawak ng pera ng taong bayan, puro questionable. Lalo-lalo na doon sa BICAM. Di po ba? At mismong Vice President, napatunayan niya kung paano sila gumawa ng isang damukal na extraordinary. Tapos ngayon, ito ngayon ang gagawin sa atin itong mga mambabatas na ito. Katulad nitong congressman na ito, itong representative, na nanalo pa. Di po ba? May maidudulot po ba itong magandang sa ating bansa? May maidudulot? Makapagpapababa po ba ito ng ating mga bayarin? Makapagbibigay po ba ng maraming trabaho ang tsa-tsa? Makapagpapababa po ba ng presyo ng bilihin ng tsa-tsa? Di po ba?
Makapagbibigay po ba ito ng maraming benepisyo sa mga Pilipino ang tsa-tsa? Wala nga silang solusyon pa sa sweldo ng mga Pilipino. Napakahirap na po ng sitwasyon nating mga mahirap, mga manggagawa. 50 pesos pa lang ang solusyon nila. 50 pesos solusyon, dagdag sweldo sa NCR pa lang. NCR. Hindi man na nakatikim kahit na 10 pisong dagdag sweldo ang mga taga-probinsya. Tapos ngayon, tsa-tsa. Ibang klase. 3 taong pamumulitika. Ang solusyon, tsa-tsa, kahit may impeachment daw, kaya naman daw nila. Nakita nyo po yung mga trabaho ng mga politiko. Dito mga politiko natin. Pamumulitika. Tapos, proteksyon sa kanilang kapangyarihan. Yan ang mga trabaho, mga priority. Puro pang sariling interes ang priority. Yung ginagawa nilang impeachment sa Vice President, pang sariling interes po yun eh. Tatanggalin mo ang Vice President, halal ng bayan. Sino po makikinabang? Yung hindi binoto ng bayan na makikinabang dahil siya papalit na Vice President pag na-impeach. Nakita nyo po, sila po ang maikinabang, mga politiko, hindi taong bayan. Hindi po ba? Hindi po malilinis ang intensyon. Hindi po malilinis ang hangarin ng mga taong ito. Hindi po ba? Dahil unang-una, paano magiging malinis ang hangarin nila? Mag-i-impeach ka ng isang Vice President. Confidential fund. Lahat kayo may confidential fund. Di po ba? Panggigipit, one-sided, pamumulitika. Hindi po ba? Dahil hindi nila kayang talunin ng Vice President sa darating na eleksyon 2028. Hindi po ba? At kung matutuloy din po ang tsa-tsa, wala na rin pong Vice President. Pwede po yung balangkasin sa tsa-tsa at balangkasin ang ating konstitusyon. Pwede po silang gumawa di po ba, ng batas na hindi na kailangan ng Vice President? Hindi po ba? Prime Minister na lang at Pangulo. Presidente ng bansa at Prime Minister. Pwede po nilang gawin yan. Hindi po ba? Puro po pabor. At syempre po, ang mga politiko maikinabang. Pakinabang ng mga politiko yan. Hindi po ba? Walang pakinabang ang taxpayer dyan. Tayo po, taga-tax lang ng taga-tax. Sila po, pakinabang ng pakinabang. Mga kabayan. At pwede rin pong mangyari yan kung matutuloy ang matagal na nilang ambisyon na tsa-tsa. Wala na rin pong botohan. Pwede pong mangyari yan pag po nabalangkas na nila ang ating konstitusyon. Wala nang botohan si Juan de la Cruz. Ang boboto na lang po, pwede nilang gawin. Komento ko po, mga tambay. Komento ni Kamanong. Pwede rin nilang gawin na ang boboto na lang po ay sila-sila na lang, mga congressman, para magtalaga sa mga posisyon. Hindi po ba? Manatili sa kapangyarihan at sila na rin po ang magtatalaga kung sino ang gusto nilang maging Prime Minister kung yan po ay matuloy. Hindi po ba? Komento ng inyong lingkod. Ganyan po sila. Yata kawawalang hiya. Kagagahaman. Di ba? Greedy. Di po ba? At may bonus para pulburon. Pera. Ganyan po katindi ngayon ang mga mambabatas po natin. Mas inuuna po. Mas inuuna. Napakaraming problema ng bansa. Mga kabayan, na walang solusyon. May issue pa ngayon na kumakalat na involvement na may namatay sa Amerika. Isang bilyonaryo. At sangkot kasama sa entourage ng First Lady na sinasabing hindi naman daw. Wala pong nag-iimbestiga sa issue ng pulburon ng Pangulo at ng First Lady. At napakarami importanteng batas na dapat gawin kaysa rito sa sinasabi lang tsa-tsa.
Uunahin mo, priority mo ang tiyatsa. Samantalang napakarami importanteng batas para tumino ang ating pamahalaan. Unang-una, di ba? Napakaraming magnanakaw ngayon ng mga politiko, di umano. Napaka-importanting gumawa na tayo ng batas o gumawa na sila ng batas na bitay para sa mga politikong magnanakaw at taong gobyerno na mga magnanakaw. Napapanahon na po yan. Importante po sa panahon natin ngayon na magkaroon na po ng bitay para sa mga politikong magnanakaw. Di umano. Mga korap. At napapanahon na rin po, kailangan na po ng bansa ang pulburon testing sa mga gumagamit ng pulburon, coke, sumisinghot ng coke, tawas, pulburon. Dapat nang maisabatas yan sa mga politiko. Kasi wala pong batas para sa mga politiko na inuobliga silang magpa-pulburon test. Gamit po ang hair, buhok, hair follicle test, blood test, urine test. Wala pong batas. Napaka-importante po sa panahon natin yan. Pero ayaw pong tutukan ng mga congressman yung batas na yan. Sila rin kasi ang masasagasaan dyan. Ang importante, tiyatsa. Tiyatsa, mga bayan. At ang magsusulong pa ng tiyatsa, pangungunahan pa ng isang talunan na congressman. Hindi nanalo ang congressman. Nanalo lang po dahil na-disqualified niya ang kanyang kalaban. Ibang klase po. Siya pa ang pasimuno o magsisimula. Bubuhayin niya muli yung tiyatsa. Mga kababayan, unbelievable ang nangyayari sa ating bayan. Dinala tayo sa Asian 3 taong puro korupsyon, pamumulitika, tapos ang solusyon, tiyatsa para lumawig ang kapangyarihan nila na hindi na sila mawala sa power. Yan ang solusyon. Dalin tayo sa pagkakautang, binaon tayo sa pagkakautang, 3 taong pamumulitika, 3 taong issue ng korupsyon. Ang solusyon, kapangyarihan nila. Mga kababayan, madagdagan ang kanilang mga power. Hindi kaya? Yan ang solusyon. Mga kababayan, dinala tayo sa kahirapan. Tinaasan ang ating mga buwis, dagdag buwis. Ang solusyon, tiyatsa. Mga kababayan, unbelievable. Thank you po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay pa ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po. Shoutout Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina Arcade, Team 888, Wills Bubbles, 5697, si Arfel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, si Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po sa mga biyaya po. Ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. Ingat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. At syempre po, sama na rin po natin sa dasal na wag po sana ipahintulot na mabalangkas po nila ang ating konstitusyon. Hindi po sana magtagumpay ang kanilang tiyatsa. Tayo po ang talo. Talo po ang mga Pilipino dyan, mga kabayan. Kung sila po ang magiging sinasabing kapangyarihan na manatili sa kanila. Talo po ang Pilipino dyan. Hindi tayo mananalo dyan. Puro pabor po sa kanila. Isama rin po natin sa panalangin. At syempre po yung dagdag kalakasan po, mahabang buhay, makabalik po sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po mga kabayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, thank you po mga kabayan. Sa muli po, ingat po tayo ha. Ingat po, napakahirap na po ng panahon.
At ang ating mga politiko, iba na po ang tinatakbo ng maisip, mga kababayan. Puro pabor na po sa kanila. Maraming salamat po. Ingat po. Bye-bye.